Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpalipat-lipat ng mga bangka at barko sina Alice, Sheila at Wesley Go. Ayon sa pagdedetalye ni Sheila sa kung paano sila nakalabas ng Pilipinas. Pag-amin pa niya, hindi siya pinanganak sa Pilipinas at hindi rin umano niya tunay na kapatid si Alice. Giit din ni Sheila Go, hindi siya konektado sa Pogo sa Bamban, Tarlac. At nakatutok si Salima Refran. Bungi-bungi ang kwento sa Senado ni Sheila Guo kung paano lumabas ang bansa silang magkakapatid na dismissed Bamban Mayor Alice at Wesley Guo. Hindi niya masabi kung anong petsa sila umano sinundo sa farm sa Tarlac. Ang sabi lang niya, nagpalipat-lipat sila ng bangka. Dito lang po kasi galing kami sa bahay. Tapos may sunto sa amin na isang sasakyan. Sa akin dinala. Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar. Siguro biyahe kami ng ilan oras. Ilan daw kayo sa van? 3 po. 3. Sino? Kaming 3. Sino? Sinong 3? Si Alice tsaka si Wesley po. Sakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Diretso na kay Malaysia? Diretso kay Malaysia? From Pilipinas? Saan? May palit. Ha? May palit yung mas malaki pa. May palit pa isang ulit. Dahil walang tatak palabas ng Pilipinas ang Philippine passport ni Sheila, ang konklusyon ng mga senador at mga otoridad, sa backdoor dumaan ang magkakapatid na Guo. Nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya, ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta, ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Galit siya sa akin, wag daw ako tanungin, basta samahan mo lang. Hindi ka nagtanong, bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, lipat ng malaki. Doon sa, naduda na ako nandun na ako Ano gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita. Hindi man kita sinasabing pabalikin dito, pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po. Nagkaroon na lamang ng tatak ang kanyang passport pagpasok sa Sabah, Malaysia noong July 18, bago lumipad pa Singapore. Sabi ni Sheila, magkakasama daw silang 3 hanggang makarating ng Batam, Indonesia. Nang nagtangka siyang bumalik ng Singapore noong August 20, doon na raw siya nahuli kasama si Cassandra Leong, ang kinatawan ng niraid na Pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Wala sa Senate hearing si Ong na nakadetene sa kamera, bunga ng inilabas na arrest order doon. Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. Okay. And then si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami, sa Indonesia pa po siya. Nandun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Si Cassandra Ong, kanina narinig ko nung tinanong ni Senator Risa, kailan nakilala mo lang siya sa Malaysia? Opo. Hindi mo siya dito nakilala sa Pilipinas? Hindi. Pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay. Paano mo narinig? Anong narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend niya ata. Mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay lang yun. Hindi naman illegal ang girlfriend. Sa impormasyon ng Bureau of Immigration, nasa Jakarta, Indonesia na ang dating mayor. Based on latest report sa akin po kagabi, si Alice Go is in Jakarta. The request for the deportation of Alice to the Philippines is still standing and continuous po yung coordination ng Philippine immigration at saka yung Indonesian immigration. And we would like to assure the committee that we are doing our best na maibalik din siya as soon as possible. Sa pagdinig, umamin na rin si Sheila na hindi siya pinanganak sa Pilipinas. Hindi rin daw niya tunay na kapatid si Alice Guo. Si Guo Jiangjong, hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay nanay. Hindi mo tunay na tatay yun. Si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay? Ay, hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid? Hindi po. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas?
Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko raw siya na business niya. So, hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So, Opo. sa China din kayo ipinanganak? Ako po, opo. Kayo. Itinatanggi ni Sheila ang koneksyon sa Pogo sa Bamban at wala rin daw siyang alam sa daloy ng pera sa mga korporasyon ng kanilang pamilya. Hindi rin daw niya alam ang koneksyon dito ni Alice at ng iba pang mga kaanak. Para sa GMA Integrated News, Salima Arafra, nakatutok 24 oras. Naglabas ng temporary protection order ang Davao Regional Trial Court Branch 15 kaugnay ng mga nangyayari sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Utos ang korte sa pulisya, itigil ang anumang aktibidad na may banta sa buhay, kalayaan, seguridad at ari-arian ng mga petitioner. Nakasaad din sa TPO ang utos sa pulisya na tanggalin ang lahat ng barikada o harang na pumipigil sa access, papasok at palabas ng KOJC compound. Kaninang hapon nang isilbi ang TPO na tugon sa inihaing petisyon ng mga miyembro ng KOJC noong July 1. Matapos maisa publiko ang TPO na inilabas ng korte, 2 chopper ng PNP ang paikot-ikot sa KOJC compound. Nagdiwang naman ang mga miyembro ng KOJC sa labas ng compound. Nanindigan ang Pangulo na walang overkill at paglabag sa karapatang pantao sa operasyon ng pulisya para maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. May siniguro rin siya kaugnay naman ng mga sangkot umano sa pagpuslit ni Guo palabas ng Pilipinas. At nakatutok si Ivan Mayrina. Sa nagpapatuloy na operasyon para hanapin at arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala siya nakikitang overkill o paggamit ng sobrang puwersa at wala rin daw nangyaring paglabag sa human rights. I think what they're talking about is political na yan. Hindi natutuo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Naharap si Kibuloy sa mga kasong child and sexual abuse at human trafficking. Ilang araw na siyang pinaghahanap ng mga otoridad sa 30 hektaryang KOJC compound pero may mga miyembrong pumapalag at lumalaban. Panawagan ng Pangulo sa pastor, huwag isangkalan ang mga taga-suporta. They did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines but also in the United States. So, I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Sa usapin naman ang pagpuslit ni Alice Guo palabas ng bansa, nagkakalinaw na raw sa Pangulo kung sino-sino mga masisibak na kawani ng Bureau of Immigration. Nauna na niyang ipinag-utos ang malalimang investigasyon para may mapanagot sa nangyari. DOJ, I was just with the Secretary earlier today, is almost finished with a very thorough investigation. And we will identify all of those who are involved in this, and we will act very quickly. That's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang bang tao ang involved? O marami sila? O sindikato ito? That's what we are looking at. There are no sacred cows. We are going to ensure the public na lahat po ay dapat managot kung sino man po ang tumulong. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nasa Escoda Shoal hanggang kaninang umaga ang mga barko ng China na humarang sa resupply mission para sa BRP Teresa Magbanwa kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, critical na ang supply ng pagkain ng mga tropa roon. Nakatutok si Joseph Morong.
Sa gitna ng pagbabantay ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda sa Bina Shoal malapit sa Palawan, dahil sa impormasyong may ginagawang reklamasyon ng China doon, sinabi ngayon ng Philippine Coast Guard na critical na raw ang supply ng pagkain sa barko. Huli kasi nakapaghatid ng pagkain at supplies doon noon pang unang bahagi ng Agosto. Hinarang pa ng mga Chinese vessels ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na magdadala sana ng pagkain sa BRP Teresa Magbanwa. Sabi kahapon ng China Coast Guard, nagsagawa ito ng control measures dahil illegal daw na pumasok ang mga barko ng Philippine Coast Guard malapit sa kanilang mga isla. Pero giit ng Philippine Coast Guard, karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng aktibidad sa Escoda Shoal dahil nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hanggang kaninang umaga, namumutiktik pa rin sa dami ang mga barko ng China sa lugar. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na hindi tatanggalin ng Pilipinas ang presensya nito sa Escoda o sa Bina Shoal sa harap ng banta ng pwedeng gawin ng China sa lugar. That is the commitment of the Commandant to the President. Tinukoy ni Commodore J. Tariela ng National Task Force sa the West Philippine Sea ang nangyaring standoff noong 2012 sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa pagitan ng Pilipinas at China. Noon nagkasundo ang dalawang bansa na umatras pero Pilipinas lamang ang sumunod dito. Ngayon ang China na ang may epektibong kontrol sa Bajo de Masinloc at hindi na napapasok ng mga mangingisdang Pilipino. The 2012 standoff has taught us one thing, that the moment we left Bajo de Masinloc, hindi na tayo nakabalik. The Philippine Coast Guard will not be leaving Escoda Shoal until such time that we are certain that the Chinese government is not going to permanently occupy Escoda Shoal. Mas malapit ang Escoda Shoal na nasa 75 nautical miles o 140 kilometers lamang ang layo mula sa Palawan. Daanan din ito ng mga barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard tuwing may resupply mission sa Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre. If ever mawala sa atin ang Escoda Shoal, that would be very easy for China, and then let's say i-occupy nila, that would be very easy for China to prevent whatever resupply operation that we intend to carry out in Ayungin Shoal, because they can basically block it on both sides. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagkasagutan sa Senado dahil sa pagtanggi ni Jojo Nones na sagutin ang tanong kaugnay ng pag-abuso umano nila ni Dodi Cruz kay Sandro Mulak. Yan ay matapos na emosyonal na idetalye ni Sandro ang bahagi ng sinapit sa dalawa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagharap ng aktor na si Sandro Mulak sa pagdinig ng Senado, kitang hirap siyang magkwento tungkol sa dinanas umanong sexual abuse. Pagdating daw niya sa hotel room, nang inireklamo niyang sina Jojo Nones at Richard Dode Cruz. Pagpunta ko po ng room nila, nga po, nakita ko po si Sir Jojo at si Dode Cruz. Si Dode Cruz po lasing na lasing na. Pinakilala po ako ni Sir Jojo, so tumayo po si Dode sa bed. Tapos pinakilala po ako ni Sir Jojo na si Sandro to, anak ni Nino, magaling na artista to, magaling na kontrabida to, ikakas ko to soon. Kasunod nito, inabutan daw siya ni Nones ng wine at pinasinghot ng aniyay white substance. After ilang minutes po, hinila nga po ako ni Sir Jojo sa kama. Then, si Dode Cruz po, tinanggal po yung polo ko. Hindi na namin isasahin papawid ang detalyado at sensitibong kwento ni Sandro. Maging si Senador Jingo Estrada, pinutol na ang kanyang testimonya. Sobrang laswa po kasi it's gonna be... It's okay. We understand. They took turns. Yes po, Your Honor. Okay, stop na. Sabi ni Sandro, nang gusto na niyang umalis, tinangka pa mo na siyang pigilan. Actually, Your Honor, bago pa po ako umalis, ayaw pa po nila ako paalisin. Gusto po nila magstay po ako doon hanggang check-out time ng hotel. Hinihila pa po nila ako. Tinatanggal pa po ni Jojo yung sapatos ko. Gusto niya pa po ako pahigain.
Wala si Cruz sa pagdinig dahil kinailangan umanong dalhin sa ospital dahil sa gastrointestinal bleeding. Si Nones ang pinasagot sa mga aligasyon. You still deny? I would like to invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Since the case is already in the DOJ, we will answer there. Did not mention the name. Gamit din ang karapatang yan, hindi sinagot ni Nones ang marami pang tanong ng senador. I don't think it is fair and proper that you detain me just because I invoke my constitutional right to self-incrimination, Your Honor. I am asking you a question, a valid question. Wala pong pilitan, hindi naman po tayo korte, Your Honor. And I invoke my right to self-incrimination because I don't want to answer details of the case, Your Honor. This is already part of our defense. But the question that I'm asking you is not an incriminating question. Pero sabi ng ama ni Sandro na si Nino Mulak, umami na umano ang dalawa, kaya siya pumayag na makipagkita sa kanila noon. I don't understand kung bakit biglang all of a sudden iba na yung nila, storya nila. That was the main kaya sila nag-sorry, kaya kami nagkita because they wanted to say sorry because they thought it was okay. They thought it was consensual. Did you apologize? Yes or no? I invoke my right to self-incrimination, No, you answered Your that Honor. Get I the file, already get the answered file. this question, Your Honor. Get the You records. didn't naman accept my Get the answer, Your records. Honor. You didn't accept my answer, Your Honor. So I invoke my right to self-incrimination. This is my constitutional right. Don't argue. Ikaw na nga ang ikaw pa mayabang dito. Hindi po ako mayabang, Your Honor. May mga karapatan din po akong constitutional. Alam ko, I know your Honor. rights. And yet you have detained me for 8 days, Your Honor. I will still detain you. For just exercising my constitutional rights, you continue to detain I know me. your This is rights. an injustice. I know your rights. Nang matapos ang pagdinig, dinala pa rin si Nones sa detention facility ng Senado. Pagdidiin ni Senador Robin Padilla, Chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ang pagdinig tungkol sa mga pang-aabuso sa showbiz ay ginagawa para makatulong sa pagbalangkas ng kaugnay na batas. Kami ay walang pinapanigan dito. Kailangan namin makagawa ng batas. At nasa inyo naman po ang pagkakataon na matulungan kami sa mga simpleng tanong. Kanina humarap muli ang singer na si Jared Santos at tinukoy ang ani ay musical director na humalay sa kanya nung siya'y 15 anyos pa lang. Ang nanghalay at umabuso sa akin noong ako po ay 15 years old pa lamang, si Mr. Danny Tan. Nagpasalamat din siya sa GMA Network sa pagsibak nito sa sinasabing humalay sa kanya noon. Isa pong kaluwagan sa akin ngayon na malaman officially na mayroong ginawa ang GMA laban sa taong aking inakusahan 19 years ago. Kung sana lamang po ay napagbigyan ng aming formal na kahilingan noong February 28, 2011 na kami ay maabisuhan man lamang po sa naging resulta ng investigasyon ng GMA ay maaring noon pa po ay nagkalakas ng loob na kami at nakapag-file ng kaso sa tamang hukuman. Ganun pa man ay maraming salamat po sa GMA sa pag-aksyon po, sa aksyon po na kanilang ginawa sa complaint na idinulog ko. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Tan. Pinag-aaralan pa raw ng abogado ni Santos ang pwedeng ikaso lalo't 19 na taon na ang lumipas. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pasintabi po sa mga naghahapunan. Sangkatutak na bara ang nakuha sa isang imburnal sa Pasay, kabilang ang ilang tubo at sako ng buhangin na hinihinalang naiwan ng kontraktor ng Maynilad. Ang paglilinaw ng kumpanya sa pagtutok ni Mariz Omali. Dahil napapadalas umano ang ganitong pagbaha sa kanilang lugar sa Malibay, Pasay kahit hindi malakas at matagal ang ulan. Nagpatulong na sa City Hall ang Barangay 173 para ma-inspeksyon ang isang imburnal doon. Laking gulat nila sa nakuha. Dito nagbandirita sa ilalim ng imburnal. Ayan nagfiesta dito sa ilalim ng imburnal. Ayan ang naging bara. But wait, there's more.
dahil may malaki ring tubo sa imbornal na kinailangan pang putulin para mailabas. Binabari ng isang lalaki ang imbornal para mano-manong kunin ng mga bara na higit pa sa putik at basura. Naiwan po yung isang tubong malaki at saka yung mga sako ng buhangin na nagsanhi po ng pagbara at hindi po nakadaloy ng maayos ang tubig. Iniwan po. Maaari pong yung trabaho ay hindi natapos. Ang tinutukoy na trabahong di natapos ay ang mga tubo at sako ng buhanging hinihinalang iniwan ng kontraktor ng Maynilad na may maintenance sa mga tubo ng tubig doon kamakailan. Pero paglilinaw ng Maynilad, may mga mahigpit na hakbang sila para masigurong malinis ang kanilang work site at di nagdudulot ng anumang environmental issue gaya ng pagbabara. Anila may aktibidad sila sa lugar at iniimbestigahan ang posibilidad na inanod ng baha ang mga sako ng buhangin papunta sa drainage. Sabi pa nila, nagpapatupad sila ng dagdag hakbang para hindi maulit ang nangyari, hindi lang sa Malibay kundi sa lahat ng lugar kung saan sila nag-ooperate. Regular din anilang iniinspeksyon at minementena ang kanilang project areas. Sinabi rin ng Maynilad na posibleng ang mga debris na nagdulot ng pagbabara ay mula rin sa iba't ibang dahilan, gaya ng mga basura mula sa kalapit na lugar at mga creek. Gayunpaman, handa raw silang makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para matugunan ang anumang problema. Pagkatanggal naman sa bara ay agad ng sinementohan at inayos ng City Hall ang imbornal para di na makadisgrasya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Ikinatuwa ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy ang inisyong temporary protection order ng Davao City RTC. Pinaalis nito ang mga barikada ng pulisya pero lilinawin ng PNP kung ano pa ang sakop ng utos. Nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Mel, dahil sa magkaibang interpretasyon sa inilabas na temporary possession order, ay mananatili pa rin sa KOJC compound ang presensya ng pulisya. Ngunit mabibigyan na ng access ang mga miyembro ng KOJC na papasok sa main entrance. Sa isang gusali sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City, tumutok ang paghahanap ng pulisya kay KOJC founder, Pastor Apollo Kibuloy. Sa videong ito, nakuha ng ilang miyembro ng KOJC, may maririnig na tila paghukay sa loob ng Jose Maria College Building sa loob ng compound. Nagsimula raw yan bandang alas 4 ng madaling araw. Matatanda ang sabi ng PNP, may na-detect ang kanilang ground-penetrating radar na mga tibok ng puso mula sa isang underground bunker sa loob umano ng compound. Sinubukang kumpirmahin ng GMA Integrated News sa PNP kung naghukay nga sila sa loob ng gusali pero tumanggi silang magbigay ng detalye ng ginagawa sa loob ng compound. Ang KOJC agad na dumulog sa Davao Regional Trial Court para humiling ng temporary restraining order at injunction laban sa ginawa ng PNP. Nagkataon naman na ngayong araw din inilabas ng Davao City RTC ang isang temporary protection order pabor sa KOJC. Ito'y matapos itong hilingin ng KOJC noon pang July 1. Inutusan ng korte ang pulisya na tumigil sa anumang aktibidad na may banta sa buhay, kalayaan, seguridad at ari-arian ng mga petitioner. Inutusan din ng korte ang PRO 11 na tanggalin ang lahat ng barikada na pumipigil sa access, papasok at palabas ng compound. Nang lumabas ang balita, naghiyawan ang mga miyembro ng KOJC na nasa labas ng compound. Ang mga opisyal naman ng KOJC agad dinungo ang tanggapan ng Police Regional Office 11. Sabi ng korte, the restrictions and control imposed by the PNP 11 over and within the compound of KOJC and GMCFI noticeably trampled not only the property rights of the petitioners, its officers and members, but also the exercise of the religious freedom and academic rights. Sabi ng PNP, kanilang lilinawin sa Davao RTC ang kautusan nito. Our presence there is based on a valid warrant of arrest issued by a court and addressed in that address. And pending any order from the court that says Police Regional Office 11 is ordered to vacate and stop the implementation of the warrant, then that will be the time that we're going to vacate.
Ayon sa PNP na nahihirapan daw sila sa paghahanap kay Kibuloy kaya natagalan ang operasyon. Pero kumbinsido sila na nasa loob lang ito ng compound. Una nang hiniling ng KOJC kay Davao City Mayor Baste Duterte na ipatupad ang kanyang kapangyarihan bilang local chief executive. Kabilang na ang pagsasagawa ng Emergency Peace and Order Council meeting upang ipaliwanag ng PNP sa kanila ang operasyon ng KOJC compound. And if the Peace and Order Committee finds that this is irregular, illegal, to issue a resolution declaring the same as illegal and requiring the Philippine National Police to leave the premises of the KOJC compound. Sabi naman ni Mayor Duterte, nirespeto niya ang pagpapatupad ng warrant of arrest basta alinsunod sa batas. Pero anya, hindi umano sinusunod ng pulisya ang tamang pagpapatupad ng warrant at gumamit na ng labis na puwersa sa mga inosenteng sibilyan. Nais man daw niyang makialam pero makikinig lang din naman daw ang mga pulis sa PNP Chief at ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinilala din niya ang karapatan ng mga miyembro ng KOJC na magprotesta pero hiniling niya na gawin ito sa mapayapang paraan at hindi nakakasagabal sa daloy ng trapiko. Matatandaang naapektuhan ang daloy ng trapiko papunta at paalis ng Davao Airport dahil sa protesta ng mga taga-KOJC. Ngayong araw, maayos na ang daloy ng trapiko doon. Mel, nag-file umano ng motion for clarification ang bawat kampo sa korte. Mel. Maraming salamat sa iyo, RG Relator ng GMA Regional TV. Barikada lang ang tatanggalin pero mananatili pa rin daw ang pwersa ng pulisya sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Git yan ng PNP kasunod ng inilabas na Temporary Protection Order ng Davao Regional Trial Court. Nakatutok si June Veneracion. Ikinatuwa ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang paglabas ng Temporary Protection Order mula sa Davao Regional Trial Court. Base kasi sa interpretasyon ng kanilang mga abogado, pinapaalis umano ng korte ang mga pulis sa loob at labas ng KOJC compound. Pero sabi ng DILG at PNP, hindi ko alam kung ano yung sineselebrate nila, but one thing is certain na hindi pinipigilan ang mismong pag-serve ng warrant. Napakaklaro po nun. Wala pong dapat muna pong ipagdiwang sa ngayon dahil po malinaw naman po ang nakasaad po doon sa protection order. Anila, ang tatanggalin lang ng PNP ay ang mga barikada bilang pagsunod sa utos ng korte. Pero mananatili pa rin nilang nakadeploy ang mga pulis sa KOJC compound para isilbi ang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa-akusado. Ganun pa man, hihingi raw ang DILG at PNP ng paglilinaw sa korte kaugnay ng inilabas ng kautusan. Tuloy-tuloy pa rin ang police operation para hanapin si Pastor Kibuloy. Hindi po tayo titigil sa pagpapa-implement po nitong warrant of arrest at hopefully malapit na po tayo doon sa mga ina-achieve po nating goal po. Sabi ng PNP, may mga nakaready raw ng augmentation force mula sa iba't ibang rehiyon para makapagpahinga naman ang mga naunang idineploy sa compound ng KOJC. Paalala ng Commission on Human Rights sa PNP, habang nagmo-monitor sa nangyayari sa KOJC compound, i-exercise ang maximum tolerance. Payo naman sa KOJC members, iwasang makasakit sa iba. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Matutunghayan na sa pulang araw ang isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan para sa mga Pilipino. Yan ang mapait na sinapit ng ilang kababaihang inabuso at ginawang comfort women. Kabilang ang kwento ng isang madre na gagampanan ni Ashley Ortega. Makichika kay Nelson Canlas. Ngayong nagsimula na ang digmaan sa pulang araw. Masasaksihan na ng mga manonood ang isa sa madilim na kabanata ng kasaysayan dulot ng World War II. Nandito na si Ram. Kabilang dyan ang kwento ng mga comfort women na matapang na binigyang buhay ni na Teresita, played by Sanya Lopez, at Tia Amalia na ginagampanan naman ni Rochelle Pangilinan. Adobong baboy para sa mga binababoy. Mabuti pa rin Iberian, hindi ginahasa. Ngayong gabi, makikilala na rin natin si Sister Manuela Apolonio na bibigyang buhay ni Ashley Ortega. Isa akong madre. Madring binaboy niyo!
And preparation individually, syempre mentally, spiritually also, we have to prepare emotionally, mabigat. Actually, before nag-start yung taping, kinausap kami ni Direk, kasi sensitive talaga yung scenes na to. Sa isang IG post, nagbigay-pugay si Ashley kay Sister Manuela. Greatest honor and biggest responsibility raw na iparinig sa buong mundo ang kanyang kwento. Pati na ang iba pang comfort women noon na personal nilang nakausap ni Sanya. I try to watch different kinds of movies na related dito sa pagiging comfort women, dito sa World War II. So, nag-try din ako manood ng mga docu about World War II para kahit paano, meron na tayong idea pag sumalang na kami dito. Si Rochelle naman, kinailangan pa raw magpagpag kada matatapos ang taping. Lahat ng paraan para makalimutan ko siya. Minsan maakyat ako sa taas namin kasi nandun yung Christmas decors. Tumitingin ako ng mga Christmas decors para ma-happy ako. Oo, kasi ang hirap talaga eh. Ang member ng boy band The Sky Garden from Alchi Records na si Rio Nagatsuka, isa sa tumatayong language coach ng biggest family drama series. Dahil biyasa si Rio sa Nihongo at Tagalog, tulay siya para mas maging authentic ang pagsasalita ng Hapon sa pulang araw. Banzai! Banzai! Siguro it's very easy when you create an example using Maria Clara. Maria Clara is like they're using old Tagalog or Spanish into it. So in Japan as well, there are old Japanese. I did study. There's this book na yung mga words na ginagamit during World War II. So, ganun po talaga yung mga challenges. Wala raw sa mga textbook nila sa eskwela ang tungkol sa mga comfort women, kaya't naging emosyonal si Rio nang mabasa niya ito. So when I read that scene, parang medyo natakot ako na in a way na tama ba na tinatranslate ko to, ganun, or but you know, when I'm learning it, you know, we should know the past talaga. Medyo mabigat talaga para sa akin. And especially sila Ashley and Miss Rochelle was also in that scene as comfort woman. Nandun po ako sa set eh. Of course, tinitingnan ko kung tama po yung Japanese na mga sundalo. Ayoko tignan. Sobrang bigat para sa akin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sinagot ng isang opisyal ng Administrasyong Marcos ang pahayag ng abogado ni Cassandra Ong na clue ang litrato nito kasama ang Pangulo sa pagdami ng pogo sa bansa. Ang sabi ng opisyal, nagpalitrato lang si Ong at hindi siya kilala ng first couple at kuha ito noong panahong hindi pa Pangulo si Marcos. Nakatutok si Mariz Umali. Kasunod ng pagkakaaresto sa kapatid ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at kasamahan nitong incorporator ng Lucky South 99 na si Cassandra Lee Ong, inilabas ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio ang litratong ito na nakuha lang daw niya sa internet. Makikita rito si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos at katabi ng unang ginang ang naarestong si Cassandra Lee Ong at isa umanong pogo owner sa Porac, Pampanga. Cassandra Lee Ong confirms the authenticity of this picture. Sabi niya, ang nakikita nyo rito sa picture na to, talagang nandyan at the same time, at this place, and on that date, with President Marcos and First Lady Liza Marcos. Dagdag pa ni Topacio, this picture may hold the clue as to why pogo operations, especially illegal pogo, multiplied during the time of President Marcos because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Humarap sa media ang Special Envoy of the President to the People's Republic of China for Trade, Investment and Tourism na si Benny Techico na naroon din sa litrato. Aniya, totoo ang litrato pero hindi ang kwento. Ang litratong ipinakita ni Topacio nangyari raw noong November 2020, panahong hindi pa Pangulo si Marcos, habang nasa isang kainan sila sa Pasay. Dito raw may humiling na magpa-picture sa mag-asawang Marcos. Pinakakilala yung restaurant owner na hindi din naman alam namin kung sino, humingi ng litrato sa ating presidente.
Ganun lang kasimple, ang storyang po yun, pumasok, nakipagkilala at gustong kumuha ng picture at pinayagan. Nalaman ko lang na si Cassandra Leong siya nung pumutok itong litratong ito. Never namin siya na-meet, ni pangalan hindi namin alam. It's so unfair, diba? It's so unfair already to the president that he keeps on working hard and then yet hindi matapos-tapos ang mga paghahanap ng storya. Sinagot din ni Techico ang sinabi ni Topacio tungkol sa pagdami ng pogo sa panahon ni Marcos. Analytically, mai-compute nyo naman kung kailan pwede itayo ang mga building, ilang years po ba ang kailangan para itayo ang mga building ho. And si President Marcos ay umupo lamang noong 2022 of July, di ba? July. So, technically speaking, parang imposible yata ho yun. Dahil hindi raw makakarating ang ibang mga nasa litratong kaibigan nila, hawak ng mga kasama ni Techico ang mga pahayag ng iba pang nasa litrato na nagsasabing nagpakuha lang ng picture ang ibang nasa litrato. Pare-pareho nilang sinabi na hindi nila kilala si Ong na dumating lang doon para magpa-picture. Sabi ni Techico, sana raw hindi politically motivated ito. Hindi pa raw niya nakakausap si Pangulong Marcos kaugnay ng litrato. Wala naman daw silang balak magsampa ng reklamo laban kay Topacio. Pero mensahe niya rito, let's just move forward. Yung katotohanan lamang na lang. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras. Nanawagan na po ng aksyon ang Defense Department laban sa lumalalang panggigipit ng China sa pagbubukas ng Military Law and Operations Conference ng US Indo-Pacific Command. Ang tugon ng Amerika sa pagtutok ni Chino Gaston. Binangga at binomba ng tubig ang mga barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Pinigil ang resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa na naroon at nagpakawala ng mga flare sa Subi Reef at Bajo de Masinloc. Sa gitna ng mga sunod-sunod na hakbang na yan ng China laban sa Pilipinas, ayon sa Defense Department, panahon ng palawakin ang pagkakaintindi sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Hindi aniya nagpapakahon sa kondisyong dapat may armed attack laban sa mga public vessel ng Pilipinas bago tumulong ang Amerika. The public gets fixated on that. So I think we should broaden the scope of the MDT to face a dynamic and cunning adversary. Armed attack is defined diplomatically, not legally, by either equal sovereign partner within the alliance. And Article 3 of the treaty calls for consultations. Handa naman daw ang US Coast Guard na tumulong oras na ma-invoke ang Mutual Defense Treaty. Sabay puna sa ginawang pambabangga ng barko ng China sa barko ng Pilipinas. The whole point of rules on the water is so that we don't run into each other. And so this is a clear act of bullying by one individual that wants to exert its influences over another nation. Kabilang sa matagal ng panukala ang pag-escort ng Amerika at iba pang kaalyado sa mga resupply mission. Certainly within the context of consultations, escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option within our mutual defense treaty. Kasamang tatalakayin ng Mutual Defense Board ng Pilipinas at Amerika ngayong linggo ang mga hakbang laban sa panggigipit ng China at ang susunod na balikatan exercises. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Tulad sa Senado, nakainitan din ni Vice President Sara Duterte ang mga kongresista sa budget hearing para sa OVP. Tumanggi kasi ang bise na sagutin ang tanong ng mga kongresista tungkol sa notice of disallowance na inisyu ng Commission on Audit sa 73 million pesos na confidential funds noong 2022. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tumanggi si Vice President Sara Duterte na sagutin ang anumang tanong tungkol sa confidential funds sa pagdinig ng Kamara sa hinihinging mahigit 2 billion pesos na budget ng Office of the Vice President.
Inihambing tuloy siya ng ACT Teachers Party List representative sa isang pusit. You should have reminded her when she said the line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. Proceed Secretariat, with your... Madam proceed, Chair, I would like the with Secretariat to repeat the first 3 lines of the comments. Well, point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Kailangan yung maipaliwanag. So hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. Bakit mo ako kinu-crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit? May kongresistang nagmosyon para burahin sa records ng Kamara ang patama ng bise kay Castro tungkol sa child abuse na pinabura ng nakararaming kongresista. May nagmosyon din para burahin sa records ang patama sa bise tungkol sa pusit at ang sinabi ni Castro na illegal na nagamit ang confidential funds pero natalo ito sa botohan ng 1 boto. Ayon sa Commission on Audit, mahigit 73 million sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022 ang disallowed dahil kulang ang mga isinumiteng dokumento. Halos 70 milyong piso ang pinambayad umano bilang pabuya o pinambili ng iba't ibang goods at gamot. Sana man lang kahit paligoy-ligoy, hindi sinagot talaga Madam Chair. So, thank you, Madam Chair. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Depensa naman ng isang kaalyado ng bise. Which we have already taken action by removing the confidential funds of the Vice President in the 2024 budget. So I submit again, Madam Chair, that this is not, if we're talking about oversight, yes, there is oversight of any House committee, but not during the budget hearing of a specific year's budget. Paliwanag ng presiding chairperson, mahalagang matalakay ang confidential funds noong 2022 dahil may epekto ito sa magiging desisyon nila sa budget ng OVP sa susunod na taon. Item number 3 is comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. That's item number 3. So I can provide you copies of the letter. So clearly, confidential funds spent in 2022 falls squarely within that. Hiniling din ni VP Sara na palitan si Kimbo bilang presiding chairperson. Please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, bakit napaka one-sided nito, ma'am? Noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Tinawag ng bise na pag-atake ang pagtatanong. Nakita na namin yung timelines and nakita na namin yung, kumbaga, script sa narrative ng attack on the Office of the Vice President with regard to confidential funds. Absolutely no plan, any conspiracy, if I may use that word, to attack, if I also may use that word. Nandito lang po tayo para kilatisin ang budget. Inakusahan niya ang Kamara ng pag-uusap para ma-impeach siya ayon umano sa ilang kongresista na ayaw niyang pangalanan. I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either recorded conversations or participated in shared conversations regarding each impeachment proceedings against me. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, inulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Kaya po sa Malabon na maagang binaha ang mga kalsada kanina.
nataon pa sa balik eskwela sana ng mga estudyante pagkatapos ng long weekend. Dahil dyan, sinuspindi muna ng lokal na pamahalaan ng mga face-to-face classes sa lungsod ngayong Martes. Nakaranas din ang pag-ulan ng ilang bahagi ng Quezon City kaninang umaga. Sumakto pa sa rush hour kaya apektado ang ilang motorista at commuter, kabilang ang mga may pasok na ulit sa trabaho. Ang mga pag-ulan kanina ay dulot ng habagat na umaabot sa Central at Southern Luzon, pati sa buong Visayas. Posibleng maulit ang pag-ulan bukas base sa datos ng Metro Weather. Umaga pa lamang may tsansa na ng ulan sa Calabarzon, Mimaropa, Panay Island, Bicol Region, pati sa Samar at Leyte provinces. Mas marami ng uulanin sa Luzon sa hapon. May malalakas na ulan sa Cordillera, Central at Southern Luzon. Posible rin yan sa Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Maging handa rin ang mga taga-Metro Manila dahil posibleng maulit ang mga pag-ulan bukas. As a fur mom herself, hindi pinalagpas ni Heart Evangelista ang Global Youth Summit para i-discuss ang animal welfare. Suportado naman siya lagi ng kanyang mister na minsan ay photographer din niya. Makichika kay Nelson Canlas. Sexy yet classy, Heart Evangelista unleashes her sultry side sa series of pics na ito in her underwear. At alam nyo ba kung sino ang kanyang photographer? Her husband, Senate President Chis Escudero. It says so much more. It's him supporting what I do, and that is my career, and I would do the same for him. So I love it that he doesn't kind of box me in a certain image that I have to be. He just allows me to just be myself and do what I need to do. Ngayong araw, nakiisa si Heart sa ika-12 Global Youth Summit kasama ang ilang key opinion leaders at eksperto sa iba't ibang larangan para ibahagi ang kanilang kaalaman at karanasan ukol sa Sustainable Development Goals. Bilang isang certified fur parent, nagbigay naman si Heart ng mahalagang puntos tungkol sa animal welfare at kasama pa niya ang kanyang fur baby na si Panda. You walk the talk. Perfection is not of this world. If you feel like you should promote adoption, adopt yourself, diba? And if you feel like no one's listening, it doesn't matter as long as you're living it, and eventually they will come. They will see and they will listen. Start them young daw sa pagmulat sa mga tamang pagtrato sa pets. Minsan exposure din eh. Kasi minsan meron tayong mga household na yung aso nila talagang ginawa na lang alarm or doorbell ng bahay nila. Basta pag aspin, nakatali lang yan o nakakulong. Pero tingnan mo naman, di ba? Pag hinayaan, tinarato mo sila ng tama, eh parang tao, kiss mo mama, kiss mo mama, kiss mo mama, kiss mo. Parang tao din talaga sila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.